Ang kwento ng magsasaka at ang ahas mula sa pahina ni Bathala, makinig at mamangha. Isang malamig na hapon, pauwi na sa kanyang kubo si Mang Tasyo. Siya ay isang mabait na magsasaka na mahal ang lahat ng nilalang, malaki man o maliit. Sa gilid ng daan, may nakita siyang isang ahas na halos hindi na gumagalaw dahil sa sobrang lamig. Ito si Silaw, nanginginig at naninigas na. Naawa si Mang Tasyo sa ahas. Kawawang nilalang, bulong niya. Kung iiwan kita rito, tiyak na mamamatay ka sa ginaw. Maingat na pinulot ni Mang Tasyo ang naninigas na ahas. Itinago niya ito sa loob ng kanyang makapal na damit para mainitan at madala pa uwi. Pagdating sa kanyang munting kubo, dahan-dahang inilapag ni Mang Tasyo ang ahas sa isang banig malapit sa mainit na apuyan. Unti-unting nanumbalik ang sigla ni Silaw dahil sa init. Nagsimula itong gumalaw at gumapang-gapang sa sahig na parang nagpapasalamat. Tuwang-tuwa si Mang Tasyo. Lumapit ang kanyang anak na si Ana. Itay, gumaling na po siya, masayang sabi ng bata. Ngunit sa pagbabalik ng kanyang lakas, bumalik din ang likas na ugali ni Silaw. Bigla itong tumayo, ipinakita ang mga pangil at sumitsit ng malakas. Gulat na gulat si Mang Tasyo at Ana. Teka, anong ginagawa mo? Sigaw ng magsasaka. Ngunit akmang tutuklawin ng ahas si Ana. Mabilis pa sa kidlat, humarang si Mang Tasyo para protektahan ang kanyang anak. Sa kanyang kalungkutan, natutunan niya ang isang aral. Ang masamang ugali ay hindi nababago ng kabaitan. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.